yung live namin na one-on-one testimony. Opo. At actually maikli lang ang testimony ko kasi kung habain natin, abutin tayo ng 3 oras. Pipigilan mo pala, sis. Huwag mo pigilan, Ah, sis. Basta kung ano Hindi. yung nag-ano lang, na ano mo, Oo, feel mo na yung kayang testimony, okay abutin. lang yun. Mm. Mas Yung maganda abutin, yung kayang ano abutin yun. ng isip. Oo. Mm. Basta totoo namang nangyari. So kung ano yung nagpa-flash sa isipan mo, go lang ng go. Kung may nasulat ka dyan, tapos hindi mo na mababasa, basta kung ano yung na-feel mo, let the Holy Spirit na mag-remind sa mga karanasan mo, sa kabutihang ginawa sa ng Panginoon. Amen. Amen. No? Sa, Arigato. start na tayo, sis. Tayo Sige. muna ay manalangin. Sige, ikaw manalangin, sis. Yes. Hallelujah, Jesus. Lord, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, o God, sa platform ni Sis Deacon, Panginoon, Lord, na kung saan ay patutunayan namin, Panginoon, kung paano mo, Panginoon, binago ang aming mga buhay sa pamamagitan ng mga salita, Panginoon, o God, naway patuloy na ito'y magbibigay aral sa lahat ng nakikinig, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga taong gusto pang maranasan ang presensya mo, Panginoon, o higit pa na maranasan ang presensya mo, Panginoon, o God, sa pamamagitan ng aming mga testimony, Panginoon, Lord. Patuloy namin ito, Panginoon, na ipagkaloob sa public, Panginoon, sa lahat ng nakikinig, Panginoon, o God, upang maunawaan nila, Panginoon, ang layunin ng bawat espiritual na pamumuhay at layunin ng bawat isang buhay, Panginoon, na nais mong iligtas, Panginoon, sa kaharian mo, Panginoon, o God. Samahan mo kami, Panginoon, Lord, sa oras na ito, ikaw po ang magmamanifest po sa aming mga buhay, Panginoon, at magpapaunawa sa lahat ng iyong mga ginagawa, pang-espiritual, maging sa physical, Panginoon, Lord God. Salamat po, Lord, sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ka, O Diyos, dakila ka, Panginoon, Lord, O God. Ako nga pala ang tunay ko pong pangalan, kilala ako sa lugar namin na sa tunay kong pangalan sa birth certificate, Elsita Ramirez Tampos. Ramirez ako sa pagkadalaga, hindi nakapag-asawa ako ng Tampos, kaya naging Tampos na ako. Pero kilala ako dito sa lugar namin na LC, no? LC. And then doon naman sa lugar namin sa Surigao, kilala ako sa ELS, 3 letra lang. Yun yung nakasanayan nila sa akin. Kaya nung minsan, nung natapos kaming mag-aral ng School of Leadership Bible, hindi tinanong ng pastor ko na ang tunay kong pangalan kasi nakasanayan niya kasi na ako si Elsie. Yun po. Yun yung tinutukoy po. So nabigla na lang ako noong graduation na namin, pag-abot ng diploma, ang nakalagay talaga Elsie. So hindi na pwedeng baguhin. Sabi ko, Lord, ito ba talaga yung pinagkakaloob mo sa akin? Pero sa office of, ang tawag dito, PSA, hindi naman talaga yun ang nakarecord sa akin. Pero sa mata ng Diyos, dahil yun ang pinag-aralan ko, yun ang nakarecord sa akin na pangalan. Kaya purihin ang Panginoon. No? Patotoo ko lang po, bago ako yung naging lingkod ng Diyos o bago ko nakilala ang ating Panginoon Hesus, sa pamamagitan ng mga lingkod din ng Diyos na nagsisikap na kung saan sila po ay patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Isa rin po ako sa mga humuhusga sa mga dating lingkod ng Diyos kasi isa lang din ang paniniwala ko. Ang paniniwala ko kasi dahil isa ako dating Katoliko, o Katoliko na relihiyon na tinatawag natin, na wala akong naunawaan sa pagiging pagkakatoliko ko. Actually po, marami sa atin ganyan ngayon, no, na nagsasamba lang na kung minsan hindi unawa masyado ang salita ng Diyos. Nagsamba lang sila na kung minsan hindi na nga nila tinatapos dahil nakapokus sila doon sa
mga pangangailangan. O, pagpalagay na natin hindi pa tapos ang mensahe ng isang pare, andoon na sila sa palengke, no? Sa palengke na. So isa din ako doon nung nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon. Hindi talaga on time na bigyan ko ang buong oras ng pagsamba, no? Kasi ganoon din ako ang ginagawa ko noon. Nung hindi ko pa nakilala ang Diyos, sabi ko, magsamba lang ako doon. Tutuldok lang ako doon. Pansinin natin, pagpasok sa simbahan, mayroon tubig doon na sinasawsaw yung ano natin, yung daliri natin at sinasign natin. Yun lang po ang ginagawa ko. After mga 5 minutes, aalis na po ako at ako na po ay mamamalingke. Ganun po yung uri ng pagsamba ko dati sa ating Panginoon. Di sa katagalan po, ako naman po talaga ay hindi ako mapanalanginin. Pero nung dumating ng punto na nag-asawa ako, natuto akong manalangin. Nung nakita ko yung sitwasyon ko na hirap sa buhay. Kaya po, nung ano na yon, nung time na yon, na nananalangin ako, bakit hindi ko magawang gamitin yung panalangin ng isang Catholic Church? Nanalangin ako ng personal ko, nalayunin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin natin ngayon. Kasi po yun ang pinapaunawa sa akin ng Holy Spirit. Noong time po na yun, nanalangin ako, sabi ko, Lord, ano kaya itong sitwasyon ko? Paano ko kaya tulungan yung aking asawa sa pangangailangan namin? Kasi tatatlo na ang anak namin nung time na yun. Nung hindi pa ako Kristiyano. Bago pinaunawa sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ipagkaloob mo sa akin yung tamang trabaho na makatulong ako sa pamilya ko. Kasi paano na lang yung pag-aaral ng mga anak ko kung laging ganito ng sitwasyon namin na hikahos sa buhay. Kasi po, sabi ng Lord, kaya naging hikahos kayo sa buhay kasi nandoon yung bisyo, o number 1. Sabi ng Holy Spirit, number 1, bisyo. Nakikita ko talaga ang bisyo ng asawa ko. No, na dumarating sa punto na kikita siya kasi siya nga ay mangingisda, pero mas nalalaanan niya yung pangangailangan ng pamilya, pero hindi niya nalalaanan yung pag-ipon na pangangailangan ng kinabukasan. Kaya po sabi ko, oo nga, nakikita ko kasi yung asawa ko nandoon kasi dati sa inom sugal. So yun mga time na yun, gusto kong baguhin yung asawa ko. Kaya sabi ko, lagi ko siyang winawarningan o inaaway ko siya dahil sa kanyang wisyo sa pag-iinom, pagsusugal. Sabi ko, ganun lagi araw-araw. Kapag laot nila, tambay, inom lagi araw-araw. Kapag may sugal-sugal, sabong. Sabi ko, paano ba tayo magkaroon ng maiipon na yun naman lagi ang pananaw mo, kontento ka na sa isang linggong konsumo. Sabi ko, tapos pag naubos ang isang linggong konsumo, pag hindi ka nakalaot ng 2 linggo, 3 linggo, mangungutang na tayo ng kakainin. Yun po yung nakikita ko lagi madalas sa asawa ko. Mangungutang na tayo ng kakainin. Kasi ang inaasahan lang namin dito is mangingisda, no? Laot. Na kapag walang laot, walang pera, no po. At ang buhay naman dito ng mga mangingisda, one day millionaire. Yun po yung nakikita kong buhay nila, one day millionaire. Kaya sabi nila, blow pa ang dagat, sabing ganun. Anong blow pa ang dagat? Paano? Kasi, kaya pala sinabi nilang blow pa ang dagat kasi kapag magkaroon sila ng biyaya, maraming biyaya, waldas dito, waldas doon. Yun po yung sinasabi nila na blow pa ang dagat. Ibig sabihin may pag-asa pa na maraming mahuhuli at madagdag uli sa bisyo nila. Ganun po yung tinutukoy nila. So sabi ko, laging ganun yung mga uri ng pag-budget sa pangangailangan. Talagang hindi nababudgetan ang pangangailangan pampamilya kasi mas nababudgetan yung mga bisyo.
Nung time na yun, sabi ko, Lord, paano ba ako tumulong? Binigay sa akin ng Lord yung tumulong ako kasi kailangan ko. Sabi ng Lord, mag-practice ka, mag-aral ka ng mga ano na trabaho, yung mga minor na trabaho, yung sa mga walang natatapos na pinag-aralan. Nakapagtapos ako ng isang dressmaking, no? Na hindi ko naman din natapos yun dahil kailangan din ng makina yun. Hindi ko nagamit yung skill na yun. Pero hindi ako kontento kasi may hinahanap akong iba. Sabi ko, nanalangin ako sa Panginoon, Lord, yung madali, yung pang-araw-araw ko na pangangailangan, talagang maano ko. Ngayon po, sa sarili ko po kasi, ako lang yung naglilinis sa sarili ko. Ng kuko, yung kuko. No? Hanggang sa na-practice ko yung sarili ko kung paano ko pagandahin yung kuko ko, hanggang sa na-i-apply ko doon sa mga kaibigan ko na kapitbahay ko, na sabi ko, palinis kayo. Yun yung start ko na palinis kayo. Nung time na yun, 25 pa ang linis. No? So, nakita nila yung linis ko at okay naman. Ayun, yun yung nasimulan ko na trabaho na naglilinis, manicurista. So, kumikita talaga ako, everyday kumikita ako. At malaki ang kita ko nung start na yun. Lagi na akong nagsiservice, kumbaga, doon ko nakita na malaking tulong din pala ito sa pamilya, itong pamumuhay na ito. Kaya sabi ko, ito na yung pamumuhay na pinagkaloob mo sa akin, Lord. Pero dumating din yung punto na napapagod ka rin, no? Napapagod ka rin. Pagod ka na kasi ikaw yung nanay, ikaw yung nagtatrabaho sa lahat, nagmamanage sa lahat. Kumbaga yung katawan mo talagang pagod sa pangangailangan ng pang-physical, wala sa spiritual. Nawala sa spiritual. Nung time na yun, sabi ko, may mga humahayo. Sabi ko, pareho-pareho lang sila yan. Pareho-pareho lang, lahat naman tayo kilala natin ang Diyos. Lahat tayo alam natin na may Diyos at kilala natin. Yun yung pananaw ko. Kaya hindi ko sila tinatanggap kasi sabi ko, lahat naman tayo mamamatay at doon din tayo patungo, hindi natin alam kung saan patungo. Kasi nga, hindi pa natin kilala ang Diyos o hindi pa, maaring kilala na natin ang Diyos pero hindi pa natin naunawaan. No? Hindi pa natin naunawaan. Kaya ko nasabi na sa Katoliko, maraming nagsasamba pero hindi nauunawaan yung salita ng Diyos. No? Opo. Nakamute kasi. Hindi kita naririnig. Kaya nung time na yun, tumanggap ako sa bisita ko na nagbahagi ng salita ng Diyos. Pinakinggan ko sila kung ano yung mga purpose nila. Nagbahagi sila sa akin ng salita ng Diyos at sabi ko, wala naman akong naisip na kontrahin ko sila kasi nahayag naman ito base sa nakasulat sa salita ng Diyos. Yung, kumbaga noong time na yun, hindi ko pa alam magbasa ng salita ng Diyos, pero pinaunawa nila sa akin doon sa John 3:16, no? Binasa nila yun sa akin, yung sa John 3:16. Ito yung unang binasa sa akin ng aking bisita. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko sa isip ko, ano kaya yung buhay na walang hanggan na tinutukoy sa kanyang binabasa? Yun yung naitanong sa isip ko. Yun, natanong talaga sa isip ko yun. Sumampalataya ka muna, sabing ganun. Sumampalataya kasi para magkaroon ka ng buhay na walang hanggang. Sabi ko, ganun po ba yun? Nananampalataya naman ako sa Diyos Pero mayroon pang higit na matutunan ka. Mayroon pang higit na ipaunawa sa iyo ang Diyos, sabi ng aking pastor ako na ngayon. Po. So nung time na yun, gusto kong
may matutunan pa ako. So, gusto kong may matutunan pa ako. Doon ako humahawak. Sabi niya, sumampalataya ka. At sabi niya gano'n, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Doon ako nakapokus. Ano yung buhay na walang hanggan na tinutukoy dito? Ano ba yung mayroon pananampalataya pala ako na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kasi kung pansinin natin sa ating mga buhay, lahat tayo may pananampalataya eh. 'Di ba? Unbeliever man o believers, lahat tayo may pananampalataya. Pero yung buhay na walang hanggan, yung pananampalataya natin, hindi natin napanghawakan yun. Bakit? Bakit nasabi natin na hindi natin napanghawakan? Kasi hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, no? Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko, doon ako nakapokus sa yung sa sinabi ng ating Panginoon na na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ngayon po, lagi po silang nandito sa bahay ko. Actually, lagi silang nagba-Bible study. Pero naging irritable po ako nung time na yon. Magta-time na halimbawa na mag-skill sila ng 3 o'clock ang hapon. Kauwi ko lang yun sa service ko ng manicure. Naging irritable ako dahil sa may bisyo rin ako nung time na yon. Alam mo po kung anong bisyo ko, sis? Na-addict ako sa bingo. At yung mga oras na yon, gusto ko nang magbingo. Mga oras na yun, gusto ko nang magbingo. Pero hindi ko pa magawa. Kasi nga may bisita ako at nauuna pa sila sa akin dito sa bahay. So, ang ugali ko noon kasi, nakikinig ako ng salita ng Diyos, pero ayaw ko nang tinatanong ako. Yun yung yung ayaw ko nang tinatanong ako kasi takot akong sumagot, baka mali, o baka pagtawanan ako. Kaya ayaw ko talaga nang tinatanong ako, kaya inaayawan ko talaga sila na, nung time na inaayawan ko na sila. So, makikinig ako, minsan hindi ko sinasagot yung mga tanong nila. And then yung isip ko nakapokus doon sa mga kasama ko sa bingo. Oras na magbingo na, no? Ganun pala yung pandaraya ng demonyo sa atin noon. So, minsan dumating yung punto na inayawan ko na sila at pinagtaguan ko na si pastora namin, pinagtaguan ko na. Hindi ko alam pala na kung bagay sa isang taong lingkod ng Diyos at maganda ang layunin niya sa'yo, nasasaktan sila. Bakit sila nasasaktan? Kasi nandoon yung habag ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yung pastora namin ngayon, umiyak siya nung nadatnan ako na wala ako. Kasi sabi ng anak ko, ay wala si mama. Saan pala si mama mo? Diba, nag-usap kami na ngayon oras na ito ang bisita namin. Wala siya po, te. Nandoon sa pastora, sa bingguhan sa taas. Yun ang sabi ng anak ko. So, tumalikod yung pastora namin, umiyak siya. And then biglang, nung umuwi ako na yun, hapon na yun, talunan ako, irritable, dahil andoon yung isip ko na nanghinayang sa sitwasyon na kung hindi ko pa sinugal yung pera na yon bukas, mayroon pa. Ganun ang ang isip ko. Ano kaya ito? Dahil siguro sa kagagawan ko mismo ito. Sabi ko, naisip ko na mabuti pa pala nakinig ako ng salita ng Diyos at hindi na lang ako nagsusugal, mayroon pa akong natitira. So, nung time na yon, nagkasalubong kami ng pastora ko. Sabi niya, sis, pumunta ako sa inyo, wala ka. Ay, opo, pastora, sorry po. Sabi ko gano'n. Kailan ka uli magka-time? Sabi ko, sige po kung ano yung time mo. Basta sa hapon, pag galing ako mag-service, pwede po yun. So, ang pastora namin, matyaga siyang nagde-deliver sa akin ng salita ng Diyos. Hinuhuli niya ako sa tamang oras. Tapos sabi ko, bakit kaya itong mga lingkod ng Diyos na matyaga silang nagbabahagi sa akin ng Diyos? Ano ba yung kahalagahan ko sa kanilang buhay? Ano ba yung pinakamahalaga na pinagbibigyan nila ako ng oras ng mga iyon?
Yun yung tinatanong ko. Bakit mahalaga yung oras na pinagkaloob nila sa akin? Sino ba ako? Sabi ko, sino ako para pahalagahan ng mga lingkod ng Diyos? Yun pala yun, yung nangungusap yung Holy Spirit sa kanila na mayroon pagtsatsaga sa isang kaluluwa para maligtas, no po. Kaya po, nung nagbasa ako ng time ng salita ng Diyos, wala akong naunawaan. Ang hirap unawain, no? Naniniwala kasi doon na ang hirap unawain ang salita ng Diyos kapag wala ka pang Hindi po ako nakakaunawa noon, sis. Kaya sabi ko, wala talaga akong maunawaan dito, hindi ko talaga maunawaan. Sabi ng pastora namin, sis, kapag magbasa ka ng salita ng Diyos, hilingin mo yung pangunawa niya. Hilingin mo yung wisdom niya para ipagkaloob sa'yo. Hindi ako naniniwala nung time na yon. Sabi ko, wisdom? Sabi ko ganun, ano ba yung wisdom ng Diyos? Bakit kailangan ko hilingin? Bakit hindi ko nalang basahin? Kasi sis, hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos kahit anong basa mo kapag hindi mo siya hinihiling sa Panginoon. Wala sa gabay ng Holy Spirit. Talagang totally, hindi ako naniniwala. May Holy Spirit pala. Diba? Sabi ko may Holy Spirit pala sa ganun na sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ang alam na lang natin, magsimba doon sa Katoliko. Pagkatapos simba, aalis na tayo, 'di ba? Pwede na tayong iinom, isugal na. Oo. 'Yun na. Chismis Kaya na. nung pinaunawa sa akin, sa Jan din ito sa Jan din siya napunta, no? Ako ang daan, ako ang daan, ang katotohanan at ang John, bukas. Walang John makakarating. 6:14. John 6:14, sis. Sabi na doon, ako ang daan, ang katotohanan at ang bukas. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun po yung sinabi doon. Pangalawang po ng aking pastora yun. So, yun po yun. Binulay-bulay ko po yun. Lagi ko yung binulay-bulay ko siya, ang daan, ang katotohanan at ang bukas. Sabi nga nun, wala pang nakakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun. At saka yung sa Jan din yung sabi niya gano'n na pinaghanda ko kayo ng matitirhan sa langit. Sabi niya. Lagi ko yung binulay-bulay at hiniling ko sa Panginoon na ano ba talaga Lord yung yung mga pinangako mo sa mga taong mga lingkod mo, mga lingkod ng Diyos. Yun lagi kong binulay-bulay hanggang sa umiyak ako. At yung time na umiyak ako, lumuhod ako sa Panginoon. Ay, tika, nagkamali ako. John 14:6. Tama. John 14:6 nga yun. Oo. Lumuhod ako sa Panginoon. At saka noong time na yun, hindi ko alam na pinuspos ako ng Holy Spirit, na lumuhod ako, na umiyak ako, na hindi ko maunawaan kung ano yung mga pinagsasabi ko. Basta ang nabigkas ko lang nung time na yun is pagpatawad. Humingi ako ng tawad sa Panginoon. And then nung nahimasmasan na ako, na nakaluhod ako sa kama ko, ako lang mag-isa. At nung nahimasmasan na ako, na naghalo yung sipon at saka yung luha sa mga ko, yung napipil ko yung kung paano ka pinatawad ng Panginoon. Yun po yung napipil ko. Nasabi ko, Lord, ito na ba yung sinasabi mo na ito na ba yung sinasabi mo, Panginoon, na tinawag mo ako, pinili mo ako? Sabi ng ng salita mo. Talagang humingi ako ng tawad kasi pinakita sa akin ng Holy Spirit, tayo pala, kung gaano tayo karumi sa mata ng Diyos nung hindi pa natin natanggap ang Panginoon, nung wala pa tayong nalalaman sa salita ng Diyos. Yes. So, opo. Kaya sabi ko, sobrang ako noon, sobra akong nahimasmasan na ganito pala ako karumi, sobra akong nahimasmasan na ganito pala katigas ang ulo ko, ganito pala ako walang kwenta sa mata ng Diyos kapag walang pananampalataya. Yun yung sobra akong nahimasmasan doon. So, nung time na yun, sabi ko kay Pastora, Pastora, magsamba na ako. Nagsamba kami.
sumunod ako sa ano, dito pa sa main pa ako, pumasok ako sa simbahan ng pinaka-main church ng ano dito, Born Again. Hindi ko wari maunawaan kung bakit papasok pa lang ako ng simbahan, tumutulo na ang luha ko. Sabi ko, bakit kaya hindi ko napigilan? Sabi ko gano'n na, kasi nagwe-welcome sila ng mga bisita para magpakilala, gano'n. Pero hindi pa ako nakapagsalita, tumutulo na ang luha ko. Bakit tumutulo ang luha ko? So, minsan pinipigilan ko, sinubukan kong pigilan, pero hindi talagang iiyak at iiyak talaga ako, umiyak at umiyak talaga ako. So lahat ng yun, naranasan ko, bakit kaya Lord, iiyak ako, na gusto mong pigilan kasi nakakahiya dahil maraming tao, pero papaiyakin at papaiyakin ka talaga ng Panginoon. Yun po yung pala, yung releasing po pala yun, nagre-release ng mga curse sa buhay mo. Nagpakilala ang Diyos kung papaano kanya babaguhin, gustong baguhin. So yun na nagpatuloy ako sa pagsamba hanggang sa marami akong natutunan na salita ng Diyos, na marami din mga pagsubok na dumating, pero naniniwala ako sa pagbabago ng ating Panginoon. Naniniwala ako na ang Diyos napakabuti kapag ikay tinawag niya at pinili niya, hindi niya hahayaan na malugmok ka sa mga kasalanan, o hindi niya hahayaan na ikay manatili doon sa kasalanan. Kasi noong time na sabi ko, nagsasamba na ako, nakakaunawa na ako, tapos dumarating din yung time na may mga customer na tinawag ako sa oras ng panambahan, sa araw ng linggo. Minsan sabi ko, sige, maglinis ako sa inyo kasi nang hinayang ang isip ko sa kikitain. Laging ganun. So, successive yun na 3 linggo hindi ako nakapagsamba. Tapos, kumikita naman ako ng malaki, pero walang natitira. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Kumikita naman ako ng malaki, pero walang natitira, walang naitatabi. Pagod na ako, wala pa rin naitatabi. Sabi ng Holy Spirit, unahin mo kasi ako sa lahat ng pagkakataon. Ano yun? Unahin mo ako sa lahat ng pagkakataon. Sabi ng ganun, baka yung pinaunawa ng Panginoon. Sabi ko sa pastora ko, bakit pastora? Yun ang pinaunawa sa akin ng Holy Spirit. Kasi binasa niya doon sa Mateo. Yung sa Mateo po na ngayon sa Mateo na unahin ang Panginoon bago ang lahat. Kaya sabi ko po nung time na yun na sis, siguro ito yung patungkol sa oras na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, sa araw na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya noong time na yun, sabi ko, sige Lord, unahin kita Lord. Noong araw ng linggo na nagtawag yung customer ko, sabi ko, paano ko ba disiplinahin? Matthew yun sis, chapter 6 verse 33. Oo. Paano ko sasabihin sa customer ko, paano ko disiplinahin yung customer ko na hindi sila ma-open. Kaya sabi ko, sige subukan ko. Nung time na yun, sabi ng tumawag yung customer ko kasi sa araw ng linggo talaga sila nagpapalinis dahil mga estudyante, ang mga anak, yung time na yun din sila magkakaroon ng oras. Sabi ko, bahala ka na Lord. Sabi ko ganun, bahala ka na Lord. Nung tumawag ang araw ng linggo umaga, sabi ng ganun na, magpa-service kami dito. Sabi niya ganun. Sabi ko, pasensya ka nate kasi araw ng linggo kasi hindi ako nakapagsamba kaya hindi ako makapag-service diyan kasi araw ng linggo. Sabi ko ganun, magsasamba ako. Maglaan ka na lang ng araw na gusto ninyong magpalinis, basta wag lang araw ng linggo. Sabi ko ganun. Yun na yung nangyayari na sabi ko, nang hinayang yung puso ko, nang hinayang yung isip ko, sabi ko ganun na, ano kaya ang mababaon ng anak ko sa Lunes? Kasi marami ang estudyante.
Lord, ano kaya ang mababaon ng anak ko sa Lunes? Wala pa namang laot. Yun ang ano ko, katanungan ko. Pero sinunod ko ang Holy Spirit, sinunod ko ang Panginoon doon sa kanyang pangako. Naunahin siya. Alam mo sis, purihin ang Panginoon nung time na yon. Hindi ako pinagkulang ng Lord mula nung sinunod ko ang Panginoon. Hindi ako pinagkulang ng Lord na walang naitatabi. Kahit nakukunti ang kinikita ko, mayroon akong naitatabi. Nabili ko yung pangangailangan ko sa pang-araw-araw namin sa buong pamilya at mayroon pa akong naitatabi. Hanggang sa yun ang nakasanayan ko na nakapag-tithes, nakapag-tabi, natugunan yung pangangailangan ng pamilya ko. Kaya sabi ko, purihin ang Panginoon hanggang sa dumating na lumaki-laki yung mga tinatabi ko, hanggang sa pinagkalooban niya ako ng maliit na negosyo, na nagsimula ako sa maliit na kapital, tapos lumaki ng lumaki, no? Lumaki ng lumaki. Ano kasi yung starting ko ng negosyo ko sis nung time na yun, sabi ko, Lord, nagmamanicure na ako, tapos nag-start ako ng pagpapautang ng mga maliliit na items katulad ng panty, brief, mga items na mga pang katawan. Yun po yung nauna kong pundasyon sa negosyo ko. Tapos yun, hindi ako pinagkulang ng Panginoon. Kaya sabi ko, napakabuti ng ating Panginoon. Totoo nga pala yung sinasabi niya na unahin mo ako bago ang lahat. Kaya sabi ko, naniniwala ako na kapag ang Diyos ang inuna mo, binigyan mo ng time, oras, araw sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga pangako, naniniwala ako na ang pagpapala ng Panginoon hindi kanya pababayaan. Hindi kanya hayaan na magutom. Kaya madalas sinasabi ko na kapag ang lingkod ng Diyos magtiwala na may pananampalataya, ang blessing ay kusang dumarating. No po? Kusang dumarating na hindi mo Lord. Amazing talaga si Lord. Kasi nung time na yon na lumaki yung negosyo ko hanggang sa pumasok na ako sa mga pagpapautang ng upuan, mga kutson, mga upuan ng mga pangbahay, Durabox, ganyan. Lumaki yung yung negosyo ko nung time na yon. Pero kailangan mo rin pala sis na maging matyaga ka para matyaga, mahinahon kasi yun ang pinasok mo na na negosyo. Pero ang tinitingnan ko sis, alam mo, purihin ang Panginoon kahit na may sa negosyo ko, kahit na may mga pagsubok o may mga customer na matigas, dahil nananatili ang presensya ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, hindi mo hahayaan na ikay magalit. Yun ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Yes, amen. Pinagkalooban niya ako lagi ko kasing sinasabi sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng pusong mapagkumbaba at mapangunawa. Kasi pag hindi mo ako binigyan ng gano'n na puso, Lord, minsan ang sitwasyon na binigay mo sa akin na na hanap buhay, magkakaroon ito ng lamat na magagalit ka. Maaring magagalit ka sa mga customer mo, ganun. Pero sabi nila, alam mo Ate Ilse, bilib ako sa iyo na nagpautang ka. Hindi katulad ng mga ibang nagpapautang, sisermonan ka. Ikaw kapag wala kang nasingil, nakangiti ka lang. So, yun, alam mo, ang sarap pakinggan na kahit na wala kang kinita, kahit na naka-stack yung yung pera mo doon, pero ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan sa mga customer na kaya sabi ko purihin ang Panginoon. Kasi sabi ko, hindi naman kasi rason na magagalit agad para sa akin na magagalit ako agad kapag hindi kayo makabayad. Ang rason ko kasi, ang tao hanggat nabubuhay pa, makakabayad ng utang at makakabayad. Sabi ko gano'n. Yun po yung ko. Kaya sabi nila, iba ka kasi na nagpautang dahil nasa sa iyo ang Panginoon, dahil lingkod ka ng Diyos. Yung ganong tema ng salita na nakakapagpataba
sa puso natin na nakikita pala nila yung pagiging isang Kristiyano mo, yung pamumuhay mo na pagiging isang Kristiyano. Yung nakikita nila yung nananahan sa'yo. Nakikita nila yung nanahan sa'yo ang salita ng Diyos at yung pagiging Kristiyano mo, yung pagiging anak ng Diyos. Doon lang ako naging proud na hindi ako maaring magalit o manatili sa akin yung pusong mapagkumbaba at mapangunawa dahil ako'y binago ng Diyos. Ano po? Ako'y binago ng Diyos. Kaya, yun po yung napakagandang mensahe ng Diyos sa buhay ko. Kasi, noong time na wala pa akong gano'n na negosyo, ako rin ay nangungutang. Noong time na hindi ko pa naunawaan yung pinakaloob sa akin ng Lord na talent, gumagawa din ako ng hindi maganda, no? Hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. Pero purihin ang Panginoon dahil ang pagbabago at pangako ng Diyos ay nandito sa atin, patuloy natin na pinanghahawakan. Yun yung pananampalataya natin, pagtitiwala at patuloy na maglingkod sa Panginoon. Kasi ang layunin ng Diyos, pag tayo ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, ang layunin ng Diyos ay yung magbunga ka ng pananampalataya mo. To win soul and make disciple, yun po ang layunin ng Diyos. Kaya doon pa ako nakapokus. At hanggang sa ngayon, yun po, doon pa ako nakapokus sa salita ng Diyos, ang magbahagi ng salita ng Diyos. At marami pang maakay na mga kaluluwa na para sa Diyos, no? At ako'y nagpapasalamat din po ako sa lingkod ng Diyos, sa sipag ng aming pastor dito sa Masinloc, Zambales, na yung isang napaka sipag na pastor at binigyan ng Diyos ng kapahayagan para patuloy na nagtsatsagang mag-deliver ng salita ng Diyos at magpaunawa sa kanyang mga membro sa church. At hindi lang sa membro sa church, humahayos si pastor na kung saan-saan para lang magpahayag ng salita ng Diyos. Ganun po yung aming pastor. At ako'y nagpapasalamat dahil nakilala ko sila at nabago ang aking pananampalataya at ang buong pamilya ko nang dahil sa kanilang kasipagan. Anong year yun, sis, na binibisita ka? Maliliit pa yung mga anak mo? Year 2003 yata yun, 2004. Kasi more than na ako 14 13 years na kami sa church. Talaga? 13 years na kami sa church. 10 years? Kaya 13 years and din ngayon. Nasa 2004, di dapat sana mga 21, mga ganyan. 25 na tayo ngayon, sis 25 na ngayon, opo. Kasi ang anniversary namin, 13 years na yata yun. Anniversary namin noong January. Anniversary namin yun. Ako ang Panginoon, 2012 kasi yun, so 13 years na. Ako ang 13 years nakakilala sa Panginoon. Yung totoong pagkakilala. Ikaw, nasa mga 21 na. Kasi 2004 or 5? Kung 2005, di 20 years. Kasi 25 tayo ngayon. Ibig sabihin, hindi sis, kasi Yung nabago ka? anniversary. Kung papaano ko binago ng Diyos, 2000, parang hindi, 2000, kasi pa ang anniversary namin, nasa 13 years pa kami sa church So malaki Kaya na nasa Malaki-laki malalaki na, mga dalaga na ang anak ko. Yung panganay so ko kung nasa 13 years so nasa college na. mga 2000, maparetan sa akin. Ganun ba? 2012, mga ganyan. Opo. Kaya sobra akong thank you kay Lord dahil nagkaroon ako ng isang pastor na matyaga na Yun ba yung nagtuturo nakita sa ko? amin. Yung pastora? Yun ba yun? Hindi po, ibang church sila din. Pero isang lugar kami. Ay, teka.
Natapos ka ng mag-testimony? Hindi pa naman, di ba? Opo, kaya purihin ang Panginoon. Patungkol naman po doon sa bisyon ng asawa ko, Oo. napakadakila ng Diyos. Kaya sabi ko, walang imposible sa panalangin. Kapag ikay nagsimula, nagampanan mo ang pagiging ilaw ng tahanan, ilaw ng pananampalataya, ilaw ng lahat ng aspeto ng buhay ng ating pamilya. Naniniwala ako na may kayang baguhin ang Diyos, katulad ng asawa ko. Na noong time na yon na kasagsagan ng aking pagsunod sa Diyos, na humahayo kami kung saan-saan, humahayo kami na naghahayag ng salita ng Diyos, kasama ko ang aking pastor, at ang mga ibang kasamahan namin sa church. Kahit noong time na yon na nasa bisyo pa yung asawa ko ay nagsusugal at nag-iinom, minsan pumupunta ng beer house, kulang na lang siguro babae sa kanya. Pero hindi ako sumuko, hindi ko sinukuan na ipanalangin siya. Siguro kung iipunin ang luha ko sa panalangin, siguro abutin ng isang timba na malaki. Dahil sa panalangin, niluhod ko sa panalangin ang aking pamilya. Kaya sabi ko, nung time na yon na ako ay kasagsagan naglingkod sa Panginoon, kahit na humahayo ako, pag uwi ko ng hapon, lasing yung asawa ko, sabi ko, Lord, hindi ako sumusuko nito na kaya mong baguhin kasi iyon yung pangako mo sa akin. Kaya sabi ko sa asawa ko, kasi kailangan ko pa siya sunduin para lang mapauwi ng bahay ko. Sabi ko, pagdating ng madaling araw, mag-usap tayo. Sabi kong ganon. Nag-usap kami na hindi na siya lasing. Sabi ko, alam mo ba na ang asawa mo ay naghahayag ng salita ng Diyos sa buong barangay na to, at kilala ka na isang lasinggero, at kilala na rin ako na isang tagapahayag ng salita ng Diyos. Sabi ko sa kanya, alam mo ba na hindi ako ang pinapahiya mo, kundi ang Diyos? Yun po ang sinabi ko sa kanya. Gusto ko sana, kung hindi mo man maalis yung pag-iinom mo, kahit sa bahay ka na lang. Sabi ko sa kanya, kahit sa bahay ka na lang. Huwag ka nang uminom sa labas, nakasama ang mga barkada mo. Kasi ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan mo o mga kakilala natin. Sasabihin ng mga kaibigan natin o kakilala natin na tingnan mo talaga ito. Ang asawa, lingkod ng Diyos. Pero ang asawa niya, hindi niya madala sa Panginoon. Sabi ko sa asawa ko, hindi ako ang pinapahiya mo, kundi ang Diyos ang pinapahiya mo sa buhay mo. Sa buhay natin, sabi kong ganun. Nung time na yun, yung asawa ko nag-iisip ng sinasabi ko. Siguro nung time na yun, nangungusap na sa kanya ang Holy Spirit. Kaya sabi ko, sa bahay ka lang, sabi kong ganun. Pero hindi ka pwede magdala ng mga kaibigan mo. Kaya minsan may pumupunta dito ng mga kaibigan niya, na kumpare niya na yung nakasanayan niya kasama sa inuman. Sabi ko, Pads, pasensya ka na. Sabi kong ganon. Alam ko na ang purpose ninyo dito sa bahay, mag-iinom. Sabi kong ganon. Sabi ko sa kanila, hindi na ako nagpapainom dito sa bahay. yun yung una ko talagang sinaway talaga yung kumpare ko na hindi na ako nagpapainom dito sa bahay, lalo na kung nandito ako. Sabi kong ganon. And then every Sunday, bago pa ako mag-charge, yung asawa ko, binibigyan ko siya ng verse para makapagbabago sa kanyang nagsimula ako, dahil siya ay Katoliko, nagsimula ako sa pagbabahagi sa kanya sa Exodo 3:3. No, inano ko sa kanya yung, kasi nandoon yung panindigan niya bilang isang Katoliko. Doon yung tatak niya bilang isang Katoliko. Hindi ko po sinisira ang Katoliko, no? Pero yun po yung pagkaunawa ko patungkol doon sa nanindigan patungkol doon sa mga imahen. Pero nirerespeto ko po kung ano yung pananampalataya niyo, kasi galing din ako doon. So sabi ko sa asawa ko pa, kung yun ang paniniwala mo pa, sige nga, basahin mo itong sa Exodo 3:3. Tapos yun, magkasagutan kami noon, kasi patitigasin niya yung utak niya, yung puso niya. Hindi ko siya papatulan, magpapatuloy ako magsamba, iwanan ko siya dito sa bahay. Pero yung napapansin pala ng mga anak ko,
pag wala ako, binabasa niya yung binibigay kong verse. Mm. Yun, purihin ang Panginoon. Binabasa niya yung Kasi yung pride binibigay niya kong verse. umiral doon na pag Oo. nandyan ka sa harapan niya. Kasi alam mo na, Mm-mm. babae, di ba? Tapos lalaki siya, na ano yung pride niya. Oo. And then, sa sunod ulit na Sunday, sabi ko ganun, uli siya na, hindi ko siya niyayaya, pero pinapaalalahanan ko. Binigay ko ulit sa kanya yung verse na Isaiah 4:4 hanggang 4:5. Yun, sabi ko, magbasa ka ng verse, ito sa chapter na ito. Ganun na. Maging magmatigas siya, pero pag alis ko, anuhin niya, basahin niya pala yun. Basahin niya. Dumating yung point na gaganap ako sa church, magsusunglid ako. Excited ako magsunglid. Excited ako magsunglid nung time na yon. Practice kasi excited ako sa pagkagamit sa akin ng Panginoon. Anong time na yon, magsa-church ako. Bihis na bihis ako. Yung bang bihis talaga na yung hindi mga ginto, yung mga abubot na pang decoration sa mukha, sa yung mga local na mga jewelries, ganon. Bihis ako kasi gaganap nga sa church. Bago sabi niya, paglabas ko, nakabihis na ako, lahat na. Sabi ng asawa ko, saan ka punta? Sabi niya ganon, sa church. Alam mo naman gaganap ako ngayon, magsusunglid ako. Sabi niya, bakit ganyan ang attire mo? Papunta ka ba ng party o magpapapansin ka lang doon sa church? Sabi niya ganon. Nasaktan ako sa sinabi ng asawa ko na yun, yung time na yun, magpapansin sa church. Holy Spirit. Sabi ko, hala, bakit magpapansin sa church? Sabi niya ganon, tanggalin mo yan. Sabi niya ganon, tanggalin mo yan. Hindi ka maglilingkod sa Diyos kundi magpapansin sa church. Sabi ko, alam mo sis, yung time na yon, napahiya ako. Sabi ko, napahiya ako na, Yes. sabi, ang sagot ko lang sa kanya sis, bakit yung iba naglalagay naman ng mga abubot sa mukha? Yun yung sabi ko. Tapos pumasok ako sa kwarto sis, umiyak ako ng umiyak. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, bakit ganun ang asawa ko, Lord? Bakit ayaw niya ng, kahit man lang gumanda man lang ako ng kunti, ayaw niya. Igaganap nga ako sa gawain mo, bakit ayaw niya? Masakit man sa kalooban ko yung time na yun, tinanggal ko yung mga abubot ko, tinanggal ko lahat at tinabi ko. Tapos iyak ako ng iyak na malapit na ang time ko. Papunta na ako ng church. Sabi ko, malilit ako nito. Bago Holy Spirit. yung time na yun sis nanalangin ako na tulo ako ng tulo. Alam mo sis, nung time na yun nangungusap ang Holy Spirit sa akin. Sabi ng Holy Spirit sa akin, pitasin mo na, hinog na. Ano to? Anong pitasin, hinog na? 3 beses na binulong sa akin ng Holy Spirit. Sabi niya, Narinig mo? pitasin mo na, hinag na. Oo, pitasin mo na, hinog na. Tumingin ako sa paligid ko, sa loob ng kwarto ko. Wala namang hinog dito. Ganun ako. Wala namang hinog na saging dito. 3 beses pinarinig sa akin ng Panginoon na pitasin mo na, hinog na. Ngayon, wala akong naisip. Wala akong naisip sis na anong pitasin ko kasi sa loob nga ako ng kwarto. Napagawi ako sa division ko. Division ko pa kasi kurtina pa nung time na yon. Di pa tapos ang bahay namin. Napagawi ako, pag ganyan ko ng kurtina ko, nakasentro yung tingin ko doon sa asawa ko, nakaupo sa pintuan. Sa tabi Asawa mo yung ibig sabihin. sa tabi ng pintuan. Ano na siya? Sabi ko, tiningnan ko siya, tapos nangungusap ako sa sarili ko na, siya yung tinutukoy ng Holy Spirit, pitasin na, hinog na. Sabi ko sa sarili ko, Lord, baka hindi ako makapag-church nito at sisigawan ako nito. Sabi kong ganon. Pero yun talaga ang conviction ng Holy Spirit sa time na yon. Ngayon sabi ko, pinunasan ko yung luha ko na kunwari hindi ako umiiyak, hindi ako Yung makeup mo. nawala na yung makeup ko, nawala na yung mga abubot ko. Sabi ko, huminga ako ng malalim. Sabi ko, pa, saan ka punta ngayon? Sabi niya, sa Sabungan. Linggo ngayon, di ba? Sabi niya ganun. Sabi ko, baka naman bago ka pumunta ng Sabungan, mag-church ka muna. Baka lang. Sabi ko ganun, baka lang. Alam mo sis, purihin ang Panginoon. Sabi niya, sige, handa mo yung sapatos ko at pantalong ko at t-shirt ko. At ako'y maliligo na. Sasama ako sa'yo. Sabi ko,
Grabe yung ano ko, sabi ko amazing. Grabe yung expression ng mukha ko. Praise God. Andoon yung tuwa. Na sabi ko, thank you Lord. Ito yung tinutukoy mo na pitasin ko na at hinug na. Dali-dali ko lahat. Hinahanda lahat ng ng mga gamit niya, pantalon niya, sapatos niya. Hindi ko iniinda yung oras. Ang iniinda ko yung makasama ko siya doon sa church. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Nung sabi ko, sige pa, time na kasi para para makahabol ako. Alam mo na magaganap ako ngayon. Naligo siya, mabilis siyang naligo, at mabilis siyang nagbihis, at pagkatapos bihis, pumunta na kami sa church. Tapos nung nung time na yon, pumunta na kami sa church, nagsamba na kami, kasama na siya doon. Then nung time na yun, tuwang-tuwa yung pastor ko, yung pastora ko, kasi nakasama ko siya doon sa church, na ako rin mas excited ako sa ginawa ng Diyos. Amazing ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. So gumanap ako doon sa church, at patuloy ako na hanggang ngayon patuloy akong nagpapagamit, at mula nung pumasok siya ng church hanggang ngayon, purihin ang Panginoon, binago siya ng Diyos. Amen. Binago Amazing siya ng Diyos. Amazing po. Yun po yung yun po yung gawa ng Holy Spirit. Yes, kaya totoo talaga sis, ang buhay na buhay talaga ang Holy Spirit. Ang ating Amen. Kaya sabi ko, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa aming mga buhay. Purihin ang Panginoon kung paano ako binago ng Diyos. Dahil may purpose ang Diyos sa buhay ko. Baka sis no, pag sabi lang niya, pag tanong mo lang na saan ka pupunta, dahil sa pride niya, sabungan yung nirison niya, pero ang feeling niya nun, sa church na yun. Sa church. Naghihintay pala si Sis na yayain ko. Kasi yung pride niya nung tinanong, di ba amazing talaga no? Yung pride umiral sa simbahan, parang gusto niya, pero parang umiral kasi yung pride, sasabungan yung reason niya, kunwari lang yun. Kasi kung hindi siya, hindi yung feeling niya, kasi yung Holy Spirit na nag-work doon yung pagyaya mo, hindi yun mag-oo di ba? Doon pa rin sa sabungan talaga yun. Pero ang Holy Spirit na kasi ang nag-work doon, kaya hindi ka nahirapan. Kaya Amen. yung message doon na pitasin mo na, hinog na. Amazing talaga yun, sis. Naniniwala ako dyan sa audio na mga voices. Meron talaga